And then second is yung matrix input sa Google Sheet link. Later on, ipapakita ko yung sample sa last semester. And then third, yung details when it comes to siguro sa hard copies and also sa Google Sheet. And then lastly, ito medyo complicated to discuss yung computation ng certain personnel. And we say sa certain personnel, yung palipat-lipat siya ng assignment. Yun. Regardless ng anong personal reason yun, yan po. Later on, i-discuss natin sa computation. Aside po daw sa certain personnel na palipat-lipat, baka din merong personal na galing siya sa suspension, pwede po yun. Or yung ongoing siyang schooling sa NTI or before siya nag-schooling sa NTI. Yung mga ganun kung gagawin computation later on. So, start po tayo sa first discussion. No? Ito na save ka na. So, sa first discussion natin is yung reminder sa hard copy. So, kung sino man shift yung magpapasa ng hard copy sa araw ng deadline, dito po yung may output. I-segregate na siya sa two sets. So, dito yung papasa, and then, pasok po, yes po. Bakit bigyan na lang po ng additional copy po si kaso rin lang po ako. Ano ba na? Ito na yung isa. Ito na yung isa. Ano ba yun? Dito ko na lang. Pwede na lang kayo. Kailangan po naka-segregate siya into two sets yung hard copies. So, automatically, IPCR, RFF, tsaka Journal o yung DMCJ. So, next po tayo is, honestly, meron po akong views regarding sa napasa nating target. It is na daw po yun. Due to the fact na yung committee ng district ng IPCR natin, may mga napansin po siya. Unang-una, since sa operations, hindi daw tayo sync sa output ng mga certain designation natin. Kasi meron kasing isang personal daw siyang napansin, na lineman siya, pero ang laman, may halong LTO. May mga ganon. And then, meron namang iba na hindi pare-parehas ng function ng crew chief or ng engine commander. So, ang mangyayari later on, magsasend po ako sa group chat ng uniform na po na mag-output po ng bawat destination sa isang unit ng stasyon. From EPO to engine commander and also sa station commander. Meron po ba dito ang tagagawa also ng IPCR ng station commander? Taas na kayo. Ay, mukhang sa morning na tayo mga nagtaas na ulit. So, yun po. From there po, nag-isad nga po, manibago pong gawa po tayo ulit. So, mag-report po tayo ulit ng hard copy. Kasi po yung napasa na target, hindi na po siya approved ng committee po natin. So, assuming na lang po natin na may nakatata. So, sa target date, mostly, si Head Secretariat hanggang yung other secretaries yung mag-susam po doon, which is si Ma'am Dean, ako, and then yung NUP sa record, si Sir Cristobal, and then si ako, tsaka si Segurito, FO2 Segurito ng admin. So kami ng side, which is
waiting reviewed. Ang masastamp lang po dyan, since sa operations po ang naigather pong nagpamili today, is si Cougar 3 po yung masastamp po dyan sa speaker pa. So, klaro na po tayo doon. So, proceed na po tayo. So, sorry po. Disregard na lang po itong yung last na ano ko po, na sample po dito. So, sa last or sa end part, since may nababa na po akong memo in regarding on kung ano pong ilalagay sa end part. So, sa paragraph 3, furthermore, be guided of the following dates ng signatories natin. So, kung nag-start na kayo ng nababa na po kayo sa mga kanya-kanyang unit is from December 15, yun po yung start ng date po natin. Yung sa ITCR na sinend ko po, yung binigay ko sa inyo na yun, doon po yung start. Pero if meron pong sample na person na nababa siya, January 15, yun po ang start po niya. Okay? Ang end date, which is last day ng June 2024, opo, yun po yung isusulat po natin. By the way, handwritten po siya. Same goes also po dun sa mga pangalan ng mga signatories po natin sa NFR. Opo. Nabasa ko kasi maigi. Ay, nabasa namin maigi kanina ng mga morning attendees sa guidance na handwritten po siya, unfortunately. Mayroon kasi na-open ko po kanina yung parang concerns in regarding sa IPCR na mga concerns nila on that matter na kung ano yung napapansin po nila regarding doon sa IPCR na yun. So, hindi ko na po ipapakita yung names. So, may mga concerns sila dito na nakalagay. Malaman ang mahalagang informasyon at detalye sa paggawa ng first time IPCR, lalo na sa pagbibigay ng marka or grado sa bawat personnel, pati na rin ang mga dapat tandaan sa paggawa. Ang lalo ng Tagalog. Idol na po kita sa Filipino subject matter. Ayun po. And then another concern po ng personnel is explain po ulit. So, eventually, maintindihan po natin po yung discussion. Baka hindi po less mistake ako in writing po para dati or now. Para po sa relations sa inyo din po, madalas po kasi ako yung nagkamali at malinig. Kaya given naman po yun, wala namang perfect. Kahit sa paper, totoo. Kaya, sila just kasi family per shift yung designated. Kasi alam naman natin, aware naman ako, nagdaan naman din ako ng stasyon na hindi per shift yung designated sa IPCR. Minsan isang tao lang talaga yung gumagawa. So as much as possible, kung yun na ang kagustuhan din ni Ma'am Regular, which is yung chief admin natin, isa sa mga members ng committee ng IPCR, na per shift, para hindi this burn out doon sa nag-iisang kalagawa. Oo. Naranasan ko naman din yun, pero hindi na bumanggitin ko sa stasyon po ko. So, ayun po. Regarding sa journal, ibang nasa actual accomplished, tsaka binibasehan ba yung journal na about sa necessary trainings. So, ito, we will look further also sa journal. I-explain na, pabasahin natin ulit yung sa parts ng journal sa guidance regarding doon. Pag naka 2 weeks lang po ba sa new position, tapos balik agad sa dating designation, alin po doon yung gagawing IPCR? Sino kaya ito? Ano kaya kilala akong ganito? Ganito rin yung concern niya ng morning attendees. Well, 2 weeks pa lang sa new position, tapos balik agad. Kailangan siyang gawin, actually. Kasi pasok siya sa, dun sa congregation. Mamaya maintindihan niyo rin kung bakit kailangan pa rin gawa ng IPCR.
2 weeks na period na yun. Unless if less 7 weeks, consider pa kami na wag na. Oo. Pero pag 2 weeks, kailangan talaga siyang gawan. Oo. Kahit na yung ihaw na 1 week sa ORT, hindi na pinapagawan eh. Kasi ihaw lang naman daw yun. What more ba kaya pag sa other assignment? Kung less than 7 days lang siya, hindi na siya pinapagawan. Pero kung more than 7 days, or pagpatak na late to up to 2 weeks, or more, kailangan siyang gawan. So, ito po, pwede po ba computerize yung isasagot sa IPCR? Unfortunately po, hindi talaga siya handwritten. Pinasa rin namin kanina sa morning attendance na ang nakalagay doon, pag rating IPCR is handwritten talaga siya. Regardless if gustong-gusto. Ay, ako nga kung ako masusulat mga ma'am. Gusto ko rin ng gano'n eh. Kasi mayroong ibang mga offices or mga uniform na under ng DILG. Computerize sila. Pero dahil sa guidelines, handwritten yung nakalagay, unfortunately. So, obligado po, sana po din also yung sa mga designated na taga-input ng IPCR, obligahin nyo rin magsulat sila. Oo. So pasulatin nyo na sila. Yun na nga lang tatrabahuin nila eh, kung titignan. Dati, I learned the hard way. Wow! So, ayun. Teacher pwede computerize. Computerize is yung target. Siguro pwede. Pero po yung rating nga, hindi na talaga. Which is yung actual accomplishment na. At saka yung rating. Handwritten na siya. Saka yung sa end card. Parang ganun din. Yes po, ma'am, pasok po. Hi, good afternoon po. Dito lang po tayo, tabihan ka lang po si ma'am. So, rating computation, rating system. Rating system, ito po ba yung sa mga grades kung bawal maglamangan? Mamaya explain natin. PMCJ. Sa PMCJ, kasi sa last semester kasi, hindi na kasi ako yung sa secretariat, so medyo nakalimutan ko na. So ngayon, mag-relearning po tayo. Hindi lang ako lang, tayo lahat. Later on, i-discuss natin itong sa journal. So back po tayo dun sa main na So like I said po kanina, yung sa January to June, sorry lumang pa to. Oo nga ba? Sorry ba? Halata nga lang din ba hindi na nag-review ulit. So, sa end part, like I said, na napakita ko sa memo, yung end date is June 30, which is yung last day ng first semester. So, sundin po natin yan. So, sa letter C part, which is yung raters and final raters signatory. Ayan. Makikita nyo dyan sa papel, may mga nakatable sa operations branch signatories. Doon na tayo sa part ng station. Okay? Ayan po. Ayan. Doon tayo sa station. So, nakikita nyo po, bababaan natin po kayo. Ayan. So, may yung column na rater, which is supervisor, at saka yung file rating. So, start muna tayo sa station commander. Si station commander, ang mga signatories niya, sabihin niya, yung immediate supervisor niya, si Chief Operations, si Hubert A. Tapos, ang final rating niya, si Kevin. Dati kasi, ang gusto natin yung final natin si Cougar 6. Ngayon si Deputy na, which is serviceman. By the way po, alam ko po mahirap kung habulin ang perma ni Deputy now of this days kasi lagi po siyang umaalis. So, ang ma-advise ko sa inyo is kontakin niyo si FO3 Kirombo kasi siya yung staff ng serviceman. Para ma-inform si Sir Guzman na may mga pipirmahan siya IPCR, if ever. Then, yung sa engine commander, ang immediate supervisor, rater niya, si
Station Commander. And then yung last, yung final rating niya, si Chief Operation or si Cougar 3. Now, dito natin papasok si Crew Chief. Si Crew Chief, ang later niya, si Engine Commander o yung OIC, tinatawag. Final rating niya, si Station Commander. And also, lastly, kung ang designation ng personnel is either lineman, lineman, or EPO, o yung driver pump operator, ang rater niya, si crew chief na pa-shift niya. And then, lastly, yung fire rating niya, si OIC or si engine commander. So, tara tayo sa mga signatories na. Okay? And then, saan na po tayo? Sa letter D. Ngayon, kung makikita nyo sa copies na nabenta ko na sample, hindi ko pa siya na-edit. Di ba na-mention ko kanina na masasend na po ako ng uniform na soft copy ng mga lineman, PPO, nasalman, crew chief, engine commander, and RMF, oo. PMCJ lang. Yun lang wala. Kasi kailangan trabahuin niyo po yun. Yung part dito sa letter D, kasi hindi ko pa siya na-edit dyan eh. So for sure, i-edit niyo yun. Yung part na final rating, dati Office of District Fire Marshal, next hire supervisor na siya. Yung final rating part, meron din sa gitna, parang nahalo din. So, ang ilalagay doon, instead of rater lang, immediate supervisor yung ilalagay. Di ba naman sa dito sa table na ginawa ko? Rating, immediate supervisor, or yung final rating. Yun yung part na kailangan yung hindi na maigit. And then also, before tayo mag-proceed sa isang discussion, make sure niyo po na bawat IPCR, RMF, are tama yung mga ISO codes sa baba. Which is, na double check po naman yung ipapasa ko na soft copy. So, make sure niyo lang na tama lang yun at nasama siya sa pagpapay. Okay? So, ano pa yung next discussion natin? The next discussion is, ito na, yung matrix input na tayo sa Google Sheet. So, yung papakita ko po ngayon is yung last semester. May mga napansin din ako, may mga, hinayaan ko na lang kasi nag-trigger sa akin ng OCD ko. Nagpa-trigger ng OCD ko tsaka ng anxiety ko, pero it took me weeks na hayaan siya. So parang nagpat sa akin ng konti. So, papakita ko sa inyo po, mga sir ma'am, yung nagawa ko pong last na semester na IPCR. So, this one example is, papasok tayo sa station 5. So, ito yung sa last semester. So, ito din yung gagawin kung para pag-inputan nyo ng ratings para sa Google Sheet ng first semester na yun. So, bawat sheet, may mga certain na mga stasyon yan. Ayan. So, this was last semester. Ang napansin ko lang naman most of the time is dito tayo nagkakalituhan eh. Pag-input ng date, yung pagkasunod-sunod sa mga personnel na may mga previous assignments sa whole semester. Or yung mga pag-arrange also ng paglagay ng Euro order, or special order, regional order, or district order. Yung grade, tsaka yung weighted average, at yung mga remarks. So, papasok na tayo sa matrix sa pag-input ng Google Sheet. Pasok po, afternoon po, so, sa pag-input ng Google Sheet, napansin ko sa last na semester, yung una, nalito pa ako kasi
ngayong iba, sinastart nila ng date in this month. Ang general rule sa guideline ilalagay is month, day, and year. Example, ganito po. Pwede naman also na input nyo na ng ganito na example lang naman ito, no? 09 for September 9, 25, tapos 2023. Pwede po yung dash aside sa slash. And then, kung marami siyang designation, ilagay nyo na siya ng ganyan. Or, and yung ganyan po. So, para hindi na kayo malito. Later on, mag-guess nyo kung bakit kailangan ng mga ganong details, no? So, sa part lang yun sa tab ng date entered service, date of birth, effectivity date ng designation, dapat ang start is month, day, and year. Okay? So, pasunta po tayo sa next na, no? Yung, pasok po, ma'am. Hello, ma'am. Kailangan malayos yung kakakasa mo. Ewan ko po na kayo dyan. Sensya naman, nag-umpisa na kami. Sige lang ba? So, sa next part ng videos natin sa Google Sheet is yung unit assignment. So, napapansin nyo sa sample na pinakita ko na yun. Like for example, itong si Ma'am Anzures, SFO4 Anzures, nung last semester. So, unit assignment niya, marami siyang mga designation or assignment. So, this part, napapansin nyo, 1, 2, 3, tatlong designation o yung assignment yung napuntahan niya bago siya napunta sa present niyang designation. So, a total of 3. Napansin nyo yung pagkakasunod, past, and then present. So, ganun yung mag-i-input nyo. Pag may isang personal na marami siyang previous assignment or designation. So, i-input nyo siya from past to past and then yung present. Pwede naman also na kapag i-input ninyo, katulad nito, ORT, pwede naman yung and or yung dash. Pwede naman po. Para hindi rin po kayo malito pag nag-i-input. At saka, same goes also sa pag-input ng matrix ng Google Sheet. Dapat po, kung yung previous niyong assignment was from District 1, dapat aside dun sa car station, lagay niyo kung saan district siya or kung saan region siya nanggaling. So, kung si FO1 de la Cruz ay na-assign siya noon sa Agham, sang station ba siya? Station 1, and then kung anong district siya. And then, sa last part, i-input mo na ninyo yung present assignment niya, which is, kunyari, PIS or public information ng Car District 5. Okay? So, eto, dito na tayo sa part ng details sa matrix ng pag-input ng Google Sheets sa designation. So, napapansin niyo yung kay Ma'am Anzures. Tatlo yung unit assignment niya. Sama na din yung present. So, una, nag-pihaw, tapos nag-staff kay Cougar 6. Tapos, nag-designate na siya as acting substation commander. Ito yun ay yung last semester po yun. Ngayon, ito, tulad nito, hindi ko na napansin yung inalagay yung effective dates ng previous niyang assignments. Ito yung mga nagbigay sa akin ng anxiety yung last semester. Nahinayaan ko lang. Buti na lang, hindi napansin na ORT, nag-check ng ORT. Siguro ang main goal nila is to check if tama yung combination dito sa rating or IPCR final average rating at saka yung weighted rating.
So, be careful also na sa paglagay ng effective dates. Kung meron siyang previous assignments, dapat pass, and then yung present, pinakalas pa rin. Okay? Same goes also, mga ma'am, sa pag-input ng, saan na ba ako? Resignation, bureau order. Sa bureau order, ganun din. If this personnel na may previous siyang assignment or resignation sa whole period ng first semester, dapat ang i-input muna niya is yung pass, and then yung last part is yung present ng assignment or resignation. Same goes also dun sa bureau order. Or hindi na siya bureau order na yun, special order na siya. Or regional order, or district order. Okay? So, sa sample dito ni Ma'am Anzure is, dahil nag-schooling siya that time, general order yung nabigyan sa kanila. And then, nababa sila sa ORT. Pasok po, parang yan, guguli-guli na po ako. Ano po, wala na lang kayo dun. Pakibigyan na lang po siya ng copy po. Tapos, yun nga po, patong set ko siya. So, yung mga kaklase nito ni Ma'am, hindi niya na nilaruan. Nilalaglag. Ayan. Pasok po, kabilang dito, ayan. Hindi po yan, isa. Ano po, meron na bibigyan ko rin. pakiabot na lang po yung excess na set of pages sa mga bago na lang. Pasensya na, nag-start na kami. Habol na lang. Hindi kasi hanggang 4 p.m. lang kasi. Tapos, ayun nga, like I said, yung sa mga order ha, same goes pa rin yung pagkakaayos. Pag isang copy bawat sa first semester ng IPCR. Tulad ito, general order kasi nag-schooling si mga students. Bababa siya sa ORT, which is regional order, like po yung nakalagay. And then, kapag sa district, from ORT, regional order number. Pero, siyempre, dahil yung mga ano yan, dapat yung mga grades dito yan. So, yung general order na yun, yung sa grades, itong first grade niya, ito yung before siya nag-start ng mag-schooling. So, sa period yung start ng schooling niya, sabi kasi dito, start yung schooling niya, March 29. So, sa March 29 na yun, before pa dapat, yung period of weeks before the start ng schooling niya, dapat may grade pa siya doon. Sabihin natin, assume na lang natin 4 weeks siya, or pasok po siya sa isang buwan. So, dapat meron pa rin siyang grade before siya nag-start ng schooling. Okay? Same goes also ng pagbaba niya sa district office bago siya nababa sa stasyon. Okay? So, next po tayo. Ayan. So, nasabi ko nga po kanina, yung pag-sequencing ng mga isang certain na personnel, dapat input nyo siya in sequence from past to present assignment. Mapa-NCO pa siya or NCO or official. And then, sa remarks tab, syempre, dahil marami na siyang mga previous assignment or designation, ilagay doon sa aside doon sa special order or regional order or district order, kung anong period siya nag-stay doon. Sabihin natin na December 15 hanggang January 30 siya nag-stay sa isang stasyon. Tapos nalipad na naman siya sa isang pang-unit.
So, ganun ang nilalagay, if ever. Or kung nag-schooling siya, special order, dated ng memo, tapos kung anong period ng schooling niya. Kung presently pa rin siya nag-on schooling, from day 1 ng effective ng date ng schooling nila to present. Okay? So, ito pa yung discuss ko. Other details. Ayan po. Ayun. Other details. Ayan. I-remind ko lang po regarding sa Google Sheet. Ang last day ng pag-input ng ratings is not later than 1600 Hotel, 21 June. Bakit po ginawa namin ganyan? Para may isang linggo po kami magpupupukan po doon. Ilan po ako, kundi yung head secretariat natin, si Ma'am Mercado, and yung biggest global, tsaka ako, tsaka si FO2 Segundo ng admin. Maghahati-hati kami ng castings nito per Google Meet kasi marami tayo. Ang last count na nasabi sa akin ni FO2 Segundo na active personnel ng District 5 was 517. Good luck po sa aming ano yung mga CEO? Yan, si Ma'am Lynn lang bahala. Siya lang bahala. Pero, oo. Kasi, yun ba dito station 2, taas ka po? Sino yung station commander niyo? Sa kayo, hindi nila lulubog. Ito yung ayaw ko sa kanya. Nung last semester, makaka-imbier pa siya. Yun lang masasabi ko. Kasi ang tagal ko yung magbigay ng grade. Grade lang nga lang yun. Grade na lang ang kailangan. Ayaw ka lang ibigay. Ako kung sino yung kastasyon dito na sa kanya. Sorry po. I'm just stating facts. Kasi nga, doon namin natagalan sa kanya. Ilang siya. Ay, pang-isa na CEO, pero thank God, nalipad na siya. Sorry pero yung honest facts lang. Oo, huwag natin natigilin. Okay, pero si Sir Peñafel, from last semester to the last day ng semester, and yung sakit niya, ayaw niya mag-agad magbigay ng grade. Tinatawagan na siya ng mga chief admin. Kasi nga, di ko alam dahil ba inaantay na yung grade sa mga high officers niya or gano'n. Pero dapat kasi, kung nabigyan na siya ng hard copy, or kung may grade na at inaantayan lang yung pirma, dapat yung grade na lang yung priority kung ano yung meron doon, di ba? So, yun. So, good luck po kay Ma'am Lynn. So, pagpupok po niya sa mga kapwa po niya CEO. So, yun. So, like I said, ito po mga Google Links. Last input po na ratings natin sa Google Link is June 21. 1600 4 p.m. So by 4 p.m., i-review ko na siya, i-close ko na siya as view, hindi na siya editing. Doon natin nalalaman if attentive po yung mga designated natin taga-input or tagagawa ng IPCR natin kung earlier sila nag-input. So, from there, mapapansin na namin kung saan stasyon or unit yung hindi pa kompleto. Doon na natin sila one-on-one call. Itatawag, or baka ako na ang personally tumawag. Yun po. Later on, i-send ko itong mga Google Meet. Pero, for view muna, kasi for sure sa inyo, uunahin niyo yung hard copy. Mag-uusap pa kayo buong shift or buong unit, kung ano yung mga grading ninyo. Sa grade mapa pala, mga master, golden rule is wag po natin namangan yung grade ng immediate supervisor or yung final rater natin. Why? Kasi dahil na uniform na kasi yung functions ng output natin ng IPCR. Tama? Pwede naman siguro na mataasan yung grade if mayroon siyang
Pastakay. Meron ba? May mga stasyon na may mga pagkalat na MSI. Legally ha, hindi. Ano mga verbally ha? Oo. Pero yun, matataas pa yung grade. Given yun, given pa yun, matataas pa yung grade. Wala sa ano pinagpupuntan mo, sir? Sorry na, sir. Sorry na. O yan. Hindi ko alam makasi ko yan eh. Wait naman yan eh. Wait naman yan. Hindi ako na. Bibigyan na ligaw na utos yan. So, ano ma'am yung final rating na ano? Dapat hindi siya tataas sa 4.9? Hindi naman. Wala naman ako sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko lang, kung anong napag-usapan ng shift ninyo, kung anong grade. Kayo na kung bahala kung anong rating ninyo. Kasi kayo naman din nakakaalam kung ano yung sa mga sarili mo natin, kung ano yung mga factor natin. Hindi na mababa pa or ano. Ito yung ano eh. Basta pasado. Ganito kasi, may nangyari na kasi yan noon pa na binabaan yung grade niya. Pinatawag siya ng admin. Pero hindi naman sa region level, sa district level lang. Parang pina-explain, bakit ganito yung grade mo? Pina-explain. Actually, oo, dapat BS lang naman. Oo. Pero, like I said, huwag niyo sanang lamangan yung mga tulad kay Cougar 3, kay Cougar 6. Kasi yung grade last time ni Cougar 6, 4.89. Oo. Yung kay Cougar 3, nag-adjust tuloy siya bigla. Technically, sa guideline naman, oo. Pero kung makapansin pa yan sa promotion, di ba? Yun, di ba? Kung ako ha, if akong, kung sa opinion ko po mga ma'am, kasi parang napapansin ko sa mga previous promotions, yun na yung na agad yung grade eh, hindi na yung laman eh. Yung grade na agad eh. Oo, pero like I said, be prepared if darating man yung araw na yun na bigla kang tawagin. Maganda ka na ng mga resibo mo. Kumbaga, i-justify mo kung bakit. Siguro yung main point na ma-justify mo kung bakit mataas yung grade mo. Kung marami kang pagkain, if more than 2. Like FSI ka na nga, kung galing ka pang staff ng CRU, kung galing ka pang staff ng PIS, maintindihan ko pa kung mataas ang grade niya. Kung gano'n. Pero kung yung tipong isang designation lang siya, tapos puros ang laman ng ICR niya, parang pag-engine commander na to o yan, lamang pa sa coaching, parang may something. So, ibig sabihin, hindi ninyo na pag-discuss as a shift or as a oo. Pero, yun nga, nasa sa inyo yan. Pero, may also ruling sa grades, kung lahat kayo pantay, wala namang kaso. Kung yung whole shift ninyo is napag-usapan na, o lahat na tayo pantay na ganitong grade wala namang kaso siguro sa inyo, wala rin kaso sa amin. Oo. Opinion naman siya, even naman, valid naman. Oo. Pero man na nga lang, makasulatin mo na lang, di ba? Yun yung honest na talaga, honest na output talaga. So, move on na tayo from rating. Yung deadline nga June 21st. Pero yung hard copies, be remembered on this memo. 2 copies ng hard copy, ng 2 sets na hard copy ng IPCR and then with journal. May mga certain dates kung kailan kayo papasa. Take note sa admin branch nyo na agad pasa. Si FO po siguro. Kay Ben. Oo. Siya lang bahala mag-receive. Tapos may papapirma sa inyo na logbook na na-receive na niya yung araw na yun. So, basahin niyo po siguro ulit yung memo
district headquarters, which is yung sa atin, mga central offices and chief offices nila. Hanggang final day is July 5. So, syempre, pag hindi tayo nagpasa, sabihin, wala tayong titir. Wala pa tayong year-end or oo, talaga hindi ko pwede sa hindi ko pero pwede niyo kung tanongin si Mami. Ako walang legit sa kanya. Sinasabi meron, pero wala sinasabi ko anong taon. Diba? Or anong buwan. Sabihin lang nila meron. Diba? So, okay na po tayo sa details ng pag-input sa Google Link. Okay na po? So, pumasok na tayo dito sa part ng computation ng IPCR ratings. Ayan. So, makikita nyo sa mga papel ninyo na mayroong part na na-print ko dyan is yung computation. So, sa kabilang side ng papel na yan, may nakikita kayong ganito na naka-table. Bigyan nyo nga to. Ayan. So, dito sa part na to, sa left side, sa left side ninyo. Sa left side part nito, di ba may naka-table na 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, up to 6 months. Tapos sa gitna may mga weeks. Kung ilang weeks siya. Ito naman sa last tab nito is yung kung paano siya i-compute. So, ito tayo sa samples ng computation. Itong sample na part na to, si personnel na marami siyang previous na assignment. So, a total of assignment niya is, ang nakalagay dito is 4 na assignments. So, malamang sa pinakataas is yung mga past 3 assignments niya na grade. Ito yung present niya, yung 4.3. So, Hindi nyo pa. Lima siya. ano may mga rason kasi yan kung bakit siya nalipat. Either hindi siya nagustuhan ng shift niya or ng unit niya. Pangalawa, kung tumaas yung rango niya, let's say na SFO4 na siya, pwede na siyang maghawak ng stasyon. Or, pangatlong rason is kailangan ng additional personnel doon sa sobrang complex na personnel doon sa isang certain unit. Parang yung kalatis mo, tatlo na lang silang naka-duty sa shift nila. Nakakaawa din. Naghahatak ako ng meeting, no? Saan sa loob? Wala namang. Wala lang maiiwan na driver. May mga ganun. So may mga reasons kung bakit siya nakalipat. Either hindi siya gusto ng shift niya or ng unit niya, or bad record po siya. Kumbaga. Ang alawa, either tumaas yung rango niya, pwede na siya maghawak ng stasyon, or OIC po siya. Ang ito, either need pa ng additional personnel kasi sobrang konti na nila. Kunyari, dahil sobrang pilay yung kabilang shift ng unit na to, dalawa na lang sila, walang driver. Pwede, yun yung papasok yung ganong rason. So, may possibility yung ganon yung mga reasons ng pagpatalitan. Pero mainly, 80% legit yung may masama ang loob sa, sa unit eh. 80% lang yun hindi ko nila lahat. Pero yun. So, pasok po tayo dito sa grade. So, ito yung mga final grade niya, personnel. Ngayon, si 4.6, nung sa una niyang previous na or past assignment niya, nag-stay siya ng 2 months. Sa 2 months na yun, ang computation niya is, dahil nga umabot siya ng 2 months or 8 weeks, nagiging 4.6 times 2. So, ganun siya. Doon siya nagtagal. So, magiging result niya, since IPCR score times months of stay, ito yun. So, 2 months siya pumasok or 8 weeks siyang nag-stay doon, times 2 siya. May resulta 9.2. So, ito
na, nag-compute na tayo dito Actually kahapon, pinag-aralan ko siya ulit. Medyo nabobo ako sa numbers. Ano yung daming numbers talaga? If ako siguro yung taong ayoko na din magpalipat-lipat talaga. I have to be consistent to be more better to myself na lang talaga. Pwede din siya i-apply sa designation. So, designation? Na, no? Pwede naman. Nagpalit ng designation or something. Yes po, ma'am. Like mga nag-inclusive. Yes po, ma'am. Pwede po. Pwede po yun. Pwede po yun. Like I said po kanina pala, ma'am, if less than a week siya or less than 7 days, hindi na po siya kailangan. Pero kung more than 8 days na siya, yun, may grade na dapat yan. Kapasok na yun ito, yung 0.5. Yung 1 week and 2 or yung 2 weeks yung stay. Sa isang designation. Or lang eh. Ano na, holy R, alam mo. Sarap pa naman ang merienda na yun. Wala akong may merienda kung makakapasensya na po. Moral support na lang po ang mangyayari. So sa second na previous niyang designation, ang grade niya is 4.9. Tapos tumagal siya ng 3 months or 12 weeks kung titignan or kung 11 weeks man lang yan. So 4.9, isa tayo siya to 3. May result to 14.7. So mag-compute po tayo ulit. 4.9 times 3, 14.7. So sa third niya na previous assignment niya or designation niya, ang score niya ay 4.56. Grabe, ang taas. Sabi ng taas yung grade niya. Ano ba yung designation nito? So, 4.56, nag-stay siya ng 2 weeks or 1 week, 0.5. So, it resulted dun sa score niya is 2.28. So, 4.56 times 0.5. 2.28 ng kilabasan. Now, sa current niya or sa present niyang assignment or designation, 4.8, currently 2 weeks pa lang siya. So, 0.5 into resulted sa 2.4. So, ipopcompute natin ulit, no? 4.8 times 0.5. 2.4 halaga. Numbers don't lie, I know. Pero loans don't lie. May mga ganun ako sa utang. So, ito po. Ngayon, dahil dapat na i-multiply na natin siya regardless if ilang weeks siya or ilang months. So, ito-total natin itong 4, yung 9.2 plus 14.7 plus 2.28 plus 2.4, 28.58. Yun yung sum ng IPCR scores doon sa mga months or weeks ng pag-stay nila sa previous assignment nila at yung current assignment nila. Now, paano nakuha yung weighted average 15? Dahil na 1 semester is equivalent to 6 months. Tama? Na-total natin yung 4 na scores. Sa pag-total ng 4 na scores, i-divide natin siya to 6 months. Nag-resulted siya to 4.76. Oo. Ganun po yung combination. Take note, huwag niyo po sana pong i-round off kung nataon na 7.88888 or mga 6. Huwag po natin i-round off. Yes, yung po. Kung ano yung first 2 digits ng decimals, yun na po yun. Okay? Now, if si personnel ay nag-undergo ng training sa NFEI. Ngayon, dahil na sa period ng January to June niya, ang diba ang start ng IPCR natin, 15 December, tama? Tapos, nag-start pa sila ng schooling, sabi natin January 30. So,
may 4 weeks siyang function before siya nag-start ng smoking. So, example na lang natin itong 4.6. So, si personnel, nag-stay pa siya sa unit before siya nag-smoking ng 4 weeks, which is equivalent to 1. So, 4.6 times 1. Ayan na po. And then, dahil 4 months siyang nag-training, bumalik siya ulit doon sa last na assignment niya after 4 months. So, na-orderan siya, nabalik siya ng stasyon, nag-grade siya ng 4.9 na umabot naman siya ng 4 weeks. So, times 1 pa rin, kasi nga 4 weeks siya sa current niya na bago niyang na designation or kung assignment man, times 1. So, yan na po, 4.6, 4.9. Inotal natin siya, naging 9.5. Paano napunta lang na 4.75 yung weighted average rating niya? Dahil nga, pag-schooling nga po siya, di ba, 4 months siyang schooling. Ibabase pa rin kasi po, mga ma'am sir, yung sa weeks na na-perform niya, yung actual po niyang mga ginawa niya sa stasyon. So, yung 1 month na yun, so, 9.5, divide siya sa 2. Kasi 2 buwan lang niya nagampanan yung function niya o yung accomplish niya during doon sa unit na yun. Nag-gets niyo po? Hindi na po siya counted yung 4 months training. Kasi nga, mandatory po yun. Wala pong rate yun. I-grade lang siya based dun sa comprehensive exams po nila. Okay? So, nag-gets niyo pag may mga on-training. So, matik na kasi yan. Malamang sa malamang, pag basic 6 months. Pinaka-maximum na yan 6 months. FGLC, FOCC, FSLC, I think 3 months, minsan 4. Minsan 4, 2? Uy, ibay dun Hindi ko kaya mag-aral 2 months So, 3 months ang alam ko sa FGLC. Iba may 3 months tayo. Oo. May mga meron kasi mga certain na events na kaya matagal, baka umabot sila sa election ban. So, yung pag-approval ng order from, isa or year, parang sa commission, civil service yun, civil service. Oo. Minsan may mga ganun kasing certain na sitwasyon. Pero madalas naman kasi, kung mabilis naman ang flow, kung hindi naman nataon na election ban, mabilis naman, di ba ba? Hindi na tumatagal as sa pihaw yung mga on-training, from on-training to ORT ng 2 weeks. Minsan 1 week after na pinababa sila. Oo. Now, next na sample, itong invalid reason is yung suspended. Alam ko, mali yung weighted average rating nito eh. So, si personnel, nasuspended siya ng 4 months sa period ng first semester. So, sabihin natin na pagitan, pagitan na yun, ng 4 months na yun, January to June, yung nagampanan niyang duty is yung January. Yung buwan ng January, tsaka yung June. Yung 4 months na yun, wala siyang grade. Kasi hindi naman siya nag-assume ng responsibilities niya dun sa last assignment niya. So, ang grade niya is yung before siyang nasuspended, and then yung right after na nag-resume siya from suspension. So, dito, alam ko mali yung nito eh, yung weighted average nito eh. Dapat hindi 1.58 to eh. Dapat same lang din also dito, 4.75. Oo. Basta pag suspended yung isang personnel, wala siyang grade during those period na yun na 4 months. Matik naman din, paano pag 6 months, eh di wala siyang grade year, iyak siya. Kasi yun yung order sa kanya. Meron na akong na-encounter previous semesters. Hindi ko na mention kung sino. Pero, ang lungkot lang, wala siyang na-receive na
Oo. Pero, ay, sargento nga ako eh. Sargento nga ako, mga mamay. Basta, yun po, most of the time, oo, so palaman na yung ano, may mga binabasa amin sa moral kapag may mga nagka-catcalling na personnel, pwede daw iakit sa OR. Oo, kailangan pa ng parang report. Pero hindi yung mga, hindi verbal harassment eh, more like passive harassment eh. May mga certain na gano'n. Hindi ko naman tandaan yung title ng record. Pero na-receive ko. Pero dapat daw, mag-record kami every 5th of the month kung meron bang nagsumbong sa amin sa moral. Lawer. Basta yun. So, guess nila po ba yung sa compilation? Yeah. Kaya ba? So, may sinad kami. Yes po. Ano po pala? Ano po? Mag-aakis na po ako. Natawag po kayo sa akin. Sana po before 10 p.m. Yun nga eh. Pero sana maawa na kayo. Kasi oras ko na po yun. Naghahanap ako ng higaan ng mga kaibigan. Naghahanap po ako ng higa. Or kakahanap ako makapag-deadline na po ako. Oo, yun na lang po. Yes po, madam. Ma'am, saan po papasok yung sa maternity leave, yung days na wala po siya? Ay! Yun din. Maternity leave. Ilang 3 months na na. 105. Magaling sa numbers talaga. 3 months. 3.5? O parang almost 4 months na rin. So almost 4 months. Wala rin siyang grade nun. Pero kung yung effective date before nun, like 4 weeks kang nag-function ng accomplishment mo sa uni, dapat may grade ka nun. And then kung nag-resume ka, tapos pasok doon sa isang semester na yun, ng 4 weeks din, may grade ka din agad yun. Oo, kung pasok mo sa semester na yun, na January, June. Oo. Kaya ba kasi so, ito po, meron pong ginawa si Sir Ruason na Excel for compilation. Pwede niyo po itong gawin if merong personnel na maraming previous na assignment. Ito po, pwede kong gawin ito. Ita-type niyo lang po ito eh. Pero magbabasa pa rin kayo kung ilang weeks siyang nag-saving doon. Send ko rin po ito. Meron din po also dito na kung on training, ayan. Dapat matik yan, dalawa lang yung ano yan, yung grade yan. Pero kung yung personnel ay is kung suspension lang yung nangyari, yun, meron din dito. Pero, stick pa rin tayo siguro doon sa sample na sineko. Yung pinakita ko kanina. Oo. Ito ay, ano lang ito, ay backup plan kung hindi nyo pa rin mag-gets yung population. Oo. Pero kung hindi pa rin mag-gets also dito sa Excel, feel free to PM me. Sabay natin i-solve yung problema. Huwag nyo lang po akong bigyan ng problema sa kapera. Mauna rin po ako sa So, okay na po tayo dun sa part na yun. Si Ma'am, anong number to? Anong gagawin ko? Alam mo,